So, anim na bagay kung bakit kapag lumayo ka is hinahabol ka ng isang lalaki. So, ito na mga kamamay yung matagal nyo nang re-request. So, ngayon ko po na bigyan ng paliwanag and tips kung ano ba yung mga dahilan kung bakit kayo po ay nagagawang habulin ng isang lalaki kapag ginawa nyo yung paglayo, yung pag no contact rule. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo kung kinakailangan, hindi nyo kailangan palagi magtiis. Kung kinakailangan at dala ng sitwasyon, kailangan nyo pong mag no contact rule sa isang lalaki. So mga kamamay, if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice na ginagawa ko, kung ikaw man ay regular viewers na ng ating channel, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment dito. So kung nagawa mo na po yan, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit hinahabol ka ng isang lalaki oras na lumayo o hindi ka magparamdam? So ito yung unang rason. Dahil mabilis na bumababa ang pride niya sa kanyang sarili. Yes mga kamamay, mafe-feel po ng isang lalaki na parang hindi ka na interesado sa kanya. Parang hindi mo na siya kailangan. Parang naumay ka na sa kanya. Parang nanabang ka na. Yun ang mafe-feel ng isang lalaki. Wala na siya para pang patunayan sa iyo. Okay, hindi na niya kailangan pang magmatigas sapagkat bali wala na sa iyo ang lahat. Hindi na niya kailangan pang magpabebe o magpasuyo o magpahabol sa iyo dahil ikaw na mismo yung gumawa ng no contact rule. Ikaw na mismo yung lumayo sa kanya. Kaya ang tendency mga kamamay ng isang lalaki is ibaba ang pride sa iyo at mag-isip at siya yung maghahabol sa iyo kalaunan. Yes mga kamamay, tataas po ang value nyo sa isang lalaki kapag kaganon. Sapagkat alam niyo po, kung hindi ka naman nagkamali sa kanya, wala ka namang ginawang kasalanan sa kanya, siya lang talaga yung nagmamatigas. So ito na yung time para lumayo kayo at sigurado ako, kung sino man sa inyo yung may mali, kung sino man sa inyo yung nakagawa ng kasalanan, siya yung maghahabol sa inyong dalawa. Kaya napakaganda mga kamamay, kung hindi po kayo magpaparamdam, kung kayo po ay lalayo, upang sa ganon ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo, sapagkat dyan nga po bababa ang kanyang pride sa point na lumayo ka sa kanya. Kaya ngayon mga kamamay, hindi mo kailangan na magtiis, na maghabol, kung alam mo namang wala kang ginagawang mali, kung alam mo namang wala kang ginagawang kasalanan sa kanya. It's time for you na gawin ang no contact rule. It's time for you na simulan ito ngayon. Alam kong kaya mo. Alam kong paninindigan mo yan para sa respeto niya sa sarili mo at the same time, respeto mo na rin sa sarili mo na hindi ka dapat palaging sinasaktan, inaabuso, inaalila, inaalipin ng pag-ibig na yan. So number 2, muling manunumbalik yung tabu ng pagmamahal niya sa iyo. Yes mga kamamay, ito yung tendency na maaaring mangyari sa isang lalaki kapag hindi ka naghabol o lumayo ka sa kanya. Naghahabol siya dahil muli pong manunumbalik. Muli niyang mararamdaman yung natabu ng pagmamahal niya para sa iyo. Yes mga kamamay, ang pagmamahal naman po sa isang tao, sa isang babae, sa isang lalaki, hindi po ganon kadaling maalis. Minsan kasi natatabunan lang eh. Diba? Minsan kasi hindi natin na-feel yung pagmamahal ng isang babae dahil masyado siyang maraming oras sa ibang bagay. Akala natin, normal na lang yung ginagawa natin para sa kanila. Pero kapag lumayo ka sa kanya, hindi ka naghabol. Diyan po makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Yung tipong ang hirap pala kapag wala ka. Ang hirap pala after nung kanya mga pinagkakabisihan at the end of the day, walang isang ikaw. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kapag lumayo kayo sa kanya, kung feeling nyo hindi na kayo napapriority, kung feeling ninyo hindi na kayo nabibigyan ng pagmamahal at oras, ito yung pagkakataon ninyo upang lumayo, upang habulin ka ng isang lalaki. At yan yung nagiging dahilan kung bakit ka hinahabol kapag lumayo ka. Dahil muling nararamdaman ng isang lalaki ang pagkawala mo, yung halaga mo, yung pagmamahal niya para sa iyo. So number 3. Makukuryo siya sa iyong paglayo. Yes mga kamamay, naghahabol siya dahil mag-iisip, magtataka. Magtatanong siya sa kanyang sarili kung ano ba ang mga nangyari kung bakit bigla ka nang lumayo, hindi nagparamdam, nag-no contact rule sa kanya. Isipin niya kung ano yung mali sa kanya. Isipin niya kung saan siya nagkulang. Isipin niya kung may nagawa siyang kasalanan sa iyo upang gawin mo yun sa kanya. Okay? Pero sa una,
Hindi niya muna yun mapapansin sapagkat busy nga siya sa mga bagay-bagay eh. Kala mo parang wala lang sa kanya. Yung tipong kaya ka naman lumayo dahil din sa kanyang mga pinaggagawang kalokohan sa kanyang buhay. Hindi na siya masyadong nagbibigay ng oras sa iyo dahil mas inuuna niya ang pambababae. Kaya ka lumayo. So umpisa, hindi niya mapapansin yon. Pero katagalan mga kamamay, yung totoong nagmamahal sa kanya is biglang mawawala, mafe-feel niya pong kulang ang kanyang buhay. Sapagkat hindi naman siya seryoso doon sa mga babaeng inuuna niya eh. Sa mga bagay-bagay na inuuna niya eh. Mas mahalaga pa rin ikaw. Okay? At yun nga lang, masyado lang siyang nag-i-enjoy doon sa mga bagay na dapat hindi niya inuuna eh. Tapos ikaw tong priority dapat niya, nawawalan ka ng oras. Kaya mahalaga na kailangan mo munang lumayo, maglaylo, mag-no contact rule, wag magparamdam sa kanya upang makita ang halaga mo. Sapagkat pag umalis kang bigla, makukuryos siya. Makukuryos kung bakit bigla kang lumayo, bigla kang nawala. Ang tendency nun, hahabulin ka niya. Okay, possible, ang laki ng kakulangan sa buhay niya kapag wala ka. Kaya mas maganda pa rin na mag-no contact rule kung kinakailangan at hindi na talaga maramdaman ang pagmamahal ng isang lalaki para sa inyo. So next, naghahabol ang isang lalaki dahil nalaman niya na pagod ka na. Yes mga kamamay, ganoon naman talaga ang ibang mga lalaki. Hindi ko alam kung bakit. Kung kailan pagod ka na, kung kailan parang nawalan ka na ng gana sa kanya, saka pa lang siya maghahabol. Diyan niya malalaman na parang, oh, it's over. Parang nasobrahan na yata ako sa pagiging busy ko sa ibang bagay. Hindi ko na na-priority yung asawa ko, yung girlfriend ko, kaya siguro nawala. Malalaman niya din na pagod ka na. Siguro, sa sobrang kalokohan ko, lagi na lang ako umuwi ng bahay, late ng bahay, lagi na lang ako nahuhuling may ibang kachat, lagi na lang ako ng bababae, lagi na lang purong duda sa akin yung aking asawa. Siguro, napagod na rin siya sa akin. So kapag ka napagod sa kanya ang isang babae, lumayo ka sa kanya, may isip niyang habulin ka. Sapagkat anytime, pwede kang mawala sa kanya. Anytime, pwede kanyang mabitawan. At ayaw niyang mangyari yun. Kasi ang alam niya, nandiyan ka lang palagi. Ang alam niya, hindi ka napapagod. Okay, siguro, alarming na rin sa kanya kapag hindi ka na nagparamdam, kapag nag-no contact rule ka na, saka pa lang siya maghahabol sa iyo. Ganun ang mga lalaki eh. At kapag ka naging ganun ng mga lalaki, mga kamamay, naghabol dahil nalaman niyang napagod ka na, huwag niyo muna silang i-entertain muli. Pakita niyo na malaki yung kawalan ninyo sa buhay nila. Ipakita ninyo na dapat hindi na niyo yun inuulit. At paano ipapakita yun mga kamamay? Di kailangan niyo pong magpakipot. Kailangan niyo munang magpa-hard to get. Kasi yung tiwala, yung pagmamahal ay hindi ganun kadaling ibalik. Okay? Sasabihin niya, mahal ka, pero hindi mo naman maramdaman. Sasabihin niya, kailangan ka niya, pero lagi kang wala sa tabi mo. Laging iba-ibang tao ang kanyang inuuna. Mas madalas pang ang away ninyo eh. Okay? So kapag ka ganun mga kamamay, learn how to do the no contact rule para ang isang lalaki ang maghabol para malaman niya na ang isang ikaw ay napapagod din sa inyong relasyon. So next, dito rin, may isip niya na mahirap humanap ng isang tulad mo. Yan din ang isang dahilan kung bakit siya ay naghahabol sa iyo oras na mag-no contact rule o lumayo ka sa kanya. So bilang isang lalaki, ang hirap nga namang maghanap ng isang babaeng maayos, ng isang babaeng mapagkakatiwalaan. Kung nasa kanya ang problema at ikaw yung babaeng maayos, ikaw yung lumayo, hindi kanya hahayaan na mawala na lang ng ganon. Bagkos, hahabulin ka niya kapag lumayo ka at naglaylo, nag-no contact rule ka sa kanya sapagkat mahirapan na siya eh. Sa panahon ngayon, ang hirap ng humanap ng mga tapat na babae. Kahit mga babae ngayon, naglolo ko na eh. Okay? Kaya ang tendency ng isang lalaki, kung alam niyang seryoso ka sa kanya, kung alam niyang mabuti ka, maayos ka, wala kang katoksikan, hahabulin ka, oras na gawin mo yung no contact rule sa kanya. Yan lang ang tanging paraan mga kamamay para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Para makita ng isang lalaki ang totoong halaga mo sa buhay niya. Diyan niya marirealize kung gaano ka kahalaga, kung gaano kahirap humanap ng tulad mo. Kaya no contact rule is the best way para muling manumbalik ang isang lalaki at maghabol sa iyo. And last, dahil alam niya na maaaring marami ang nakaabang sa iyo. Yes, mga kamamay, bilang isang lalaki, ayaw namin na makukuha ka ng iba.
Dahil ayaw namin na yung babaeng maayos, mapagkakatiwalaan, complete package na maayos is makukuha ng iba dahil lamang sa kanyang mga ginagawang kalokohan. Bigla niyang bibitawan yung mga taong ini-entertain niya, yung kanyang mga ginagawa sa oras na yon kapag nakita niya na parang lumalayo ka na. Kapag nakita niya na nag-no-contact rule ka na, sapagkat hindi po pwedeng mabitawan itong napakahalagang tao sa kanyang buhay. Pabitawan na yung lahat. Wag lang itong tao na to. Hahabulin ka niya oras na lumayo ka sa kanya sapagkat yun ang sign na maaari kang mawala sa kanya. Lahat gagawin yan mga kamamay. Lahat sasabihin yan mga kamamay. Mag-ingat kayo sa mga matatamis sa salita na sasabihin niya para lang manumbalik ka sa kanya. Kilala mo yung lalaki, kilala mo ang ugali niya, kaya ikaw yung makakapagsabi sa sarili mo kung karapat-dapat pa bang balikan yung lalaki o hindi na. So yun lang mga kamamay sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyo munang malaman kung bakit ang isang lalaki ay lubusang naghahabol oras na lumayo ka sa kanya. So mga kamamay, maraming salamat sa tumapos ng video. Mag-comment naman dito yung mga tumapos ng video at next video, shoutout ko kayo. Okay? So yun lang muna sa ngayon. Mahal ko po kayo mga kamamay. Ingat lang po kayo. Happy New Year po. Merry Christmas sa inyo. Keep safe, enjoy holidays, and mahal ko po kayo. Paalam.